May mga atleta na sumisikat dahil sa talento, may iba naman na sumisikat dahil sa sipag. Pero may mga bihirang atleta na pinagsama ang talento, disiplina at tamang oportunidad. At isa sa kanila ay si Alex Ayala. Sa murang edad, hindi lang siya naging simbolo ng pag-asa para sa Philippine tennis. Unti-unti rin siyang naging isa sa pinakamatagumpay at pinakayamang batang atleta na nagmula sa Pilipinas. Pero ang kwento niya ay hindi lang tungkol sa pera o tagumpay. Ito ay kwento ng sakripisyo, pamilya at isang batang babae na piniling mangarap ng mas malaki kaysa sa inaasahan ng mundo. Bago tayo magpatuloy, kung isa ka sa humanga kay Alex Ayala, baka pwedeng palike ng video at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Si Alex Ayala ay ipinanganak sa isang pamilya na may koneksyon sa sports. Ang kanyang ina na si Riza Maniego Ayala ay dating atleta at naging sports executive. Ang kanyang lolo naman ay si Michael P. Maniego na kilalang figure sa Philippine sports community. Dahil dito, bata pa lamang si Alex ay nasa paligid na siya ng mundo ng kompetisyon at disiplina. Pero kahit may background ang pamilya niya sa sports, hindi ibig sabihin na madali ang landas na tinahak niya. Ang tennis ay isa sa pinakamahal na sports sa mundo. Kailangan ng international training, travel, coaches, kagamitan at matinding oras ng ensayo. Hindi ito basta larong pwedeng gawin lang sa weekend. Sa edad na 12, gumawa ng malaking desisyon ang pamilya ni Alex, isang desisyon na magbabago sa kanyang buhay. Ipinadala siya sa Spain upang mag-aral at magsanay sa Rafa Nadal Academy na pagmamay-ari ng tennis legend na si Rafael Nadal. Para sa isang batang Pilipina, hindi iyon simpleng hakbang. Ibig sabihin nito ay iiwan niya ang pamilya, ang bansa at ang comfort zone niya para habulin ang pangarap na maging world-class tennis player. Sa academy na iyon, hindi lang talento ang sinusubok. Doon hinuhubog ang disiplina, mental strength at tibay ng loob ng mga atleta. At doon nagsimulang mabuo ang tunay na Alex Ayala. Araw-araw na training, mahahabang oras sa court, matinding kompetisyon laban sa pinakamahusay na junior players sa mundo. Maraming kabataan ang sumusubok sa ganitong level ng training, pero iilan lang ang nakakatagal. Si Alex ay hindi lang nagtagal, nagningning siya. Isa sa pinakamalaking sandali ng kanyang junior career ay nang manalo siya sa 2022 US Open Girls Singles. Sa panahong iyon, naging unang Pilipina sa kasaysayan na nanalo ng Grand Slam Junior Singles title. Para sa Pilipinas, iyon ay hindi lang simpleng panalo. Isa itong makasaysayang sandali. Biglang napunta sa international spotlight ang isang batang babae mula sa Maynila na kayang makipagsabayan sa pinakamahusay na tennis players ng kanyang henerasyon. Pero kasabay ng tagumpay, dumating din ang tanong na madalas itanong sa mga rising athletes. Gaano na ba kayaman si Alex Ayala? Sa professional tennis, ang kita ng isang atleta ay nanggagaling sa tatlong pangunahing source: prize money, endorsements, at sponsorship deals. Habang unti-unting tumataas ang ranking ni Alex sa Women's Tennis Association o WTA Tour, tumataas din ang kanyang prize money. Sa mga international tournaments na kanyang sinalihan, unti-unti siyang nakakakuha ng prize earnings na umaabot sa daan-daang libong dolyar. Sa tennis world, hindi agad nagiging milyonaryo ang mga bagong players. Pero sa kaso ni Alex, mabilis ang kanyang pag-angat dahil sa kanyang talento at marketability. Bukod sa prize money, malaking bahagi ng kanyang kita ay nanggagaling sa endorsements. Isa sa kanyang pinakaunang global sponsors ay ang sports brand na Nike. Ang ganitong klaseng sponsorship ay karaniwang ibinibigay lamang sa mga atleta na may malaking potensyal maging global star. May sponsorship din siya mula sa Japanese sports brand na Babolat para sa kanyang tennis equipment. Sa Pilipinas naman, naging endorser din siya ng ilang malalaking kumpanya kabilang ang Globe Telecom at iba pang brands na gustong makaugnay sa kanyang inspirasyonal na kwento. Kapag pinagsama ang prize money, endorsements at sponsorships, tinatayang ang net worth ni Alex Ayala sa kanyang murang edad ay nasa hundreds of thousands hanggang higit sa $1,000,000. Para sa isang atleta na wala pang 25, iyon ay napakalaking achievement. Pero kung tatanungin ang mga nakakakilala sa kanya, hindi pera ang tunay na nagpapagalaw kay Alex. Ito ay ang pagnanais na ilagay ang Pilipinas sa mapa ng world tennis. Sa loob ng maraming dekada, kakaunti lamang ang Pilipino na nakapasok sa international tennis spotlight. Ang Pilipinas ay mas kilala sa boxing dahil sa mga alamat tulad ni Manny Pacquiao. Pero sa tennis,
Kakaunti ang nakakaabot sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. At dito nagiging espesyal ang kwento ni Alex Ayala. Dahil sa bawat laban niya sa international stage, dala niya hindi lang ang sarili niyang pangalan, dala niya ang bandila ng Pilipinas. Sa mga tournaments tulad ng BNP Paribas Open sa Indian Wells, ipinakita niya na kaya niyang makipagsabayan sa mga elite players ng mundo. Isa sa mga pinakamatinding sandali ng kanyang career ay nang makapasok siya sa round of 16 ng Indian Wells, isang achievement na bihira para sa isang batang player mula sa Southeast Asia. Sa tournament na iyon, nakaharap niya ang mga kilalang tennis stars kabilang si Coco Gauff at si Linda Noskova. Bagamat hindi siya nanalo sa lahat ng laban, ipinakita niya ang kanyang tapang, determinasyon at world-class potential. Sa tennis, ang ranking ay parang sukatan ng iyong halaga sa professional circuit. At nang maabot ni Alex ang career high ranking sa top 50 ng WTA, naging malinaw na hindi na siya simpleng promising player. Isa na siyang legitimate global competitor. Pero sa kabila ng kasikatan at pera, nananatiling simple ang buhay ni Alex. Karamihan ng kanyang oras ay ginugugol sa training, travel at tournaments. Ang buhay ng isang professional tennis player ay hindi glamorous gaya ng iniisip ng marami. Madaling makita ang trophies, ang applause ng crowd at ang spotlight. Pero hindi nakikita ng karamihan ang pagod, pressure at sakripisyo na kailangan para manatili sa top level. May mga araw na halos buong araw ay training. May mga linggo na sunod-sunod ang biyahe mula sa isang bansa papunta sa iba. At may mga laban na isang pagkakamali lang ang pagitan ng panalo at pagkatalo. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na lumalaban si Alex. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa mga batang Pilipino na nangangarap na balang araw ay makapaglaro rin sa world stage. Ngayon sa kasalukuyan, ang buhay ni Alex Ayala ay nasa isang yugto ng mabilis na pag-angat. Patuloy siyang naglalaro sa international tournaments sa ilalim ng WTA Tour. Patuloy din siyang nagsasanay sa Rafa Nadal Academy kung saan hinuhubog palalo ang kanyang laro. Habang lumalakas ang kanyang performance, inaasahan ng maraming tennis analysts na maaari siyang maging unang Pilipinong tennis superstar sa modern era. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit ang isang batang babae mula sa isang bansang hindi kilala sa tennis ay maaaring makipagsabayan sa pinakamagagaling sa mundo. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa sipag, sakripisyo at walang sawang paniniwala sa sarili. Sa dulo, ang tunay na halaga ni Alex Ayala ay hindi lamang nasusukat sa kanyang net worth o sa dami ng kanyang trophies. Nasusukat ito sa inspirasyon na ibinibigay niya sa milyon-milyong Pilipino. Dahil sa bawat serve niya sa court, sa bawat rally na kanyang nilalabanan at sa bawat laban na kanyang hinaharap, ipinapakita niya na ang pangarap ng isang Pilipino ay maaaring marinig sa buong mundo. At kung magpapatuloy ang kanyang pag-angat, maaaring dumating ang araw na ang pangalan ni Alex Ayala ay hindi lamang kilala sa Pilipinas, kundi sa buong kasaysayan ng tennis. Pero kung may isang bagay na malinaw sa kwento ni Alex Ayala, iyon ay ito, hindi pa tapos ang kanyang kwento. Sa totoo lang, marami pa lang ang nagsisimula. Habang tumataas ang kanyang ranking at habang mas nakikilala ang kanyang pangalan sa international tennis scene, mas tumitindi rin ang pressure, mas malalakas na kalaban, mas malalaking tournaments, mas mataas na expectations mula sa fans, sa media at sa buong Pilipinas. Pero kung may napatunayan na si Alex sa murang edad, iyon ay ang kanyang kakayahang harapin ang pressure ng may tapang at disiplina. Hindi siya yung atleta na agad sumusuko kapag may pagkatalo. Sa tennis, normal ang pagkatalo. Kahit ang mga alamat tulad ni Serena Williams at Roger Federer ay dumaan sa maraming pagkabigo bago tuluyang naging mga legend ng sport. At iyon ang landas na unti-unting tinatahak ngayon ni Alex Ayala. Isang landas na puno ng sakripisyo pero puno rin ng posibilidad. Sa bawat laban niya sa international tournaments, may milyon-milyong Pilipino ang nanonood at umaasang makakita ng kasaysayan. Sa bawat serve niya, sa bawat rally at sa bawat panalo, parang ipinapakita niya sa buong mundo na ang talento ng Pilipino ay kayang makipagsabayan sa pinakamagagaling sa planeta. At habang patuloy siyang lumalaban sa pinakamataas na level ng tennis, unti-unti ring lumalaki ang kanyang pangalan, ang kanyang impluensya, at oo, pati na rin ang kanyang kayamanan. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nananatiling simple ang mensahe ng kanyang kwento. Na minsan, ang isang batang may raketa at isang malaking pangarap ay kayang baguhin ang kasaysayan ng isang bansa sa isang sport na halos walang Pilipinong nakilala noon.
Ngayon, kapag binabanggit ang pangalan ni Alex Ayala, hindi na lang ito pangalan ng isang batang atleta. Isa na itong simbolo ng bagong henerasyon ng Philippine sports. Isang paalala na ang mga pangarap na dating tila imposible ay maaaring maging realidad. At kung magpapatuloy ang kanyang pag-angat, maaaring dumating ang araw na hindi lang siya kikilalanin bilang isang mahusay na tennis player, kundi bilang ang babaeng nagbukas ng pinto para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipinong tennis champions. At kapag dumating ang araw na iyon, mas magiging malinaw ang sagot sa tanong na matagal nang tinatanong ng marami. Hindi lang kung gaano kayaman si Alex Ayala, kundi kung gaano kalaki ang kanyang naiambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento, palike ng video at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa panonood.